joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran my hellbound race, indifferent to the cause, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is praise. Hello, praise. Mic. Test. Okay, paki-check daw sa live kung okay lang yung audio or kung hindi ba nagdo-doble-doble. Kasi baka nagdo-doble siya. Mache-check nyo ba? Ha? May doble, no? Low praise. Wait lang po. Alam ko na. Ay, hindi. Hello? Mike? Teka lang po. Paki-check lang saya. Wait. Hello, Mike. Mic testing. Sige, try daw isa magsalita sa inyo. Kahit isa lang. Ikaw na lang, Sai. Try mo magsalita, Sai. Sasalita ka na? Hindi ka narinig, na? Wala siya sa live na, hindi naririnig. Hello. Wala sa live. Hello? Sige. Hello. Meron na. Meron na? Okay.
Alright, okay na. Sige po, so good afternoon. Welcome sa daily Bible study natin ulit. So we praise God kasi nabalik na po siya. And praise the Lord na sa mga realizations and directions na ginagawa ng Panginoon. So, isa yon. Ang mahalaga lang talaga is yung word. So, ulitin ko po, sa mga medyo hindi pa kaya na mag-aral, na katulad ng ginagawa natin. So, patuloy niyo lang po yung Bible reading ninyo. Pero po, hindi po ibig sabihin nun sa mga may kaya na, like for example, yung mga students natin, magaling kayo sa gadgets, pag-search, even sa mga parents na medyo may alam din sa gadgets. So, kung kaya ninyo po, mag-aral po tayo. No? So, para ma-fill in natin yung pangangailangan ng iba. So, yung mga may kaya, gawin nyo lang po yun. And then, para sa mga hindi naman medyo kaya yun, tayo yung magpupuno or magpupuno nung kulang nila. So, ganun po yung tulungan natin. Di po ba? So, we praise God sa yon, mga na-realize natin na yon. So, once again, good afternoon. And hello, Tito Che. So, yan. Finally, nakasama na ulit natin si Tito Che. Alright. And hello, Ate Arshan. So, welcome po. Welcome po sa lahat. So, mag-start na po tayo, no? And sa ating pagsisimula, let us open our Bible sa John or sa Juan sa Tagalog. And magpapatuloy po tayo sa verse number 7. Although discuss natin siya last Sunday, pero maganda po na balikan natin and para may record tayo. And konting review lang po. Okay? So basahin natin from verse 7 hanggang 10. Okay? So I would like to request someone na magbasa po from 7 to 10. Sige, pwede ba, Jamie, pakibasa yung 7 to 10. John 4, verse 7 to 10. Dumating ang isang babaeng Samaritana upang umigib ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bigyan mo ako ng inumin," sapagkat ang kanyang mga alagad ay pumunta sa lungsod upang bumili ng pagkain. Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, "Paanong nangyari na ikaw ay isang Hudyo ay humihingi ng maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, 'Bigyan mo ko ng inumin,' ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay." Okay, so pagpalain po ang Okay, so maraming salamat sa Panginoon sa kanyang salita. So tayo po ay manalangin muna sa pagsisimula natin. Let's pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo dahil ikaw ay ang Diyos na tapat. Tunay nga na ikaw ay kumikilos sa iyong iglesia. Patuloy po kaming humihingi ng iyong gabay, karunungan at kaunawaan, lalong-lalo na po sa pag-aaral ng iyong salita. At ito po ay ipaliwanag mo po sa amin sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob mo, na ito'y tunay na magtuturo, magsaway, magtutuwid at magsasanay sa bawat isa upang kami ay mamuhay na ganap, mamuhay sa katuwiran, mamuhay ayon po sa iyong kalooban. At lahat ng ito ay para po sa iyong kalawalhatian. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. So, short review. Balik po tayo sa verse 7. Sabi diyan, dumating ang isang babaeng Samaritana upang umigib ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bigyan mo ako ng inumin." So, bilang review po, so natatandaan niyo po ba, bakit ganito yung naging tanong ng Panginoong Jesus? Ano yung purpose niya? And nasagot na po natin yan last Sunday at nakita natin yan sa kabuuan ng purpose, bakit nangyayari itong nangyaring ito. So, bakit nga po ito yung tanong ng ating Panginoong Jesus?
Anyone? Sige po, wag po kayong mahiya. Sige. So ito po yung naging tanong ng ating Panginoong Hesus dahil makita natin dito na again, hindi po ito pangyayari na hindi sinadya because purposively ito talaga ay timing ni Lord, no? And yung tanong na po niya yon ay somehow sumasalamin sa purpose niya na makita natin sa verse 13. So kung babasahin natin sa verse 13, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. So, pinapakita dito ng Panginoon na, kumbaga ito yung magbibigay daan para ma-share niya yung tubig na kailanman ay hindi na ang isang tao ay mauuhaw, no? So, ano ang verse yun? Okay, verse 14. No? Subalit ang sinumang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. So again, verse 7, ito po yung naging tanong ng Panginoon dahil ang purpose niya is maihayag sa Samaritana yung buhay na walang hanggan na siya lamang ang makakapagbigay. So, the purpose is para iligtas yung babaeng ito, no? At hindi lang siya. Actually, mamaya mababasa natin na pagkatapos ng tagpong ito, siya ay pumalik sa sa bayan upang ihayag yung nangyari. And kung mababasa natin sa later verses ng chapter 4, naniwala po yung mga taong nakinig sa kanya. You see? So, the purpose is salvation. Okay? Now, ganito po, para po habang nagle-learn po kayo paano mag-aral, basahin niyo po talaga ng buo. Kahit hindi lang po chapter 4, basahin niyo yung chapter 3, basahin niyo yung chapter 5. Kasi ang pag-aaral po ng salita is titingnan niyo yung kabuuan at yung ano yung pinupunto nito. Hindi po siya yung alam niyo yun, hindi po siya yung, ano tawag dyan? Yung, itong verse na to, ito yung topic. Itong sunod na verse na to, ito naman yung topic. Hindi po ganon. Okay? Actually po, sa Sunday, ito, napaka-timing lang din, share ko sa inyo. Sa darating na Sunday, yung message po, ang salita po ng Panginoon is chapter 6, verse 8, hanggang chapter 8, verse 3. So, ganun po kahaba yung ating babasahin para po sa salita ng Diyos. Mahaba siya pero isa lang po yung tinutukoy doon. So, parang ganun po ang gusto ko ipakita sa inyo, no? So, dito po, yun po yung kabuuan. So, it's about salvation. Okay? So, kung magpapatuloy po tayo sa verse 8, sapagkat ang kanyang mga alagad ay pumunta sa lungsod upang bumili ng pagkain. So, merong side comment dito si John na sinabi sa atin kung nasaan yung mga apostol, yung mga alagad pa, hindi pa sila apostles this time, no? And so, ano nga po yung dahilan, ano nga po yung kahalagahan na mahiwalay muna yung mga alagad sa Panginoong Hesus sa tagpong ito? Ano nga po yung kahalagan nun? Sino po nakakatanda? Upang makausap niya yung Samaritano na masinsinan. Yes. So, yung sagot po ni Daddy na upang makausap niya ng masinsinan yung babae, yung Samaritana,
nagsusupport po yun sa sinabi natin sa verse 7. Ano ba yung sinabi natin sa verse 7? Ang purpose talaga ay siligtas. And ang isang bagay or pamamaraan upang masagawa yun is una, makausap ng maayos. Maihayag yung balita or yung kaligtasan. And syempre, dapat magbigay tayo ng scriptural reference or support sa sinabi ni Daddy. And natatandaan ko po last Sunday, ang supporting verse nun is, anong verse po? Para makausap masinsinan. Ano yung supporting verse natin doon? Ganito po. 27. Another point. Teka lang po, ma'am. Thank you. Another point po ng pag-aaral, kapag meron po kayong sasabihin patungkol sa isang verse, lagi nating hanapan talaga ng scriptural reference. No? Okay, so anong verse yun po yun, Mama? 27. 27 daw. Sige, tingnan natin yung verse 27. Kaya again, ito yung kahalagaan na babasahin mo muna talaga yung buo. No? Tandaan niyo po yan. Verse 27, ito po yung sinabi. Nandiyan na po kayo? John 4:27. Sabi niya, ng oras na iyon ay dumating ang kanyang mga alagad. So bumalik na, no? Sila'y nagtaka na siya'y nakikipag-usap sa isang babae. Subalit walang nagsabi ano ang gusto mo o bakit ka nakikipag-usap sa kanya. So itong verse 27, nagpapakita sa atin na kumbaga, hindi normal talaga, no, na makipag-usap. Lalong-lalo ng isang, okay, nalaman natin sa nakaraang linggo na hindi nakikipag-usap mga Hudyo sa mga Samaritana or Samaritano kasi nga sila po ay kino-consider ng mga Hudyo na mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Okay? At mamaya makita natin na tunay nga naman. Totoo nga po yun. Pero lalong-lalo na po, yung makipag-usap ang isang rabbi or isang guro sa isang babae, medyo ano talaga po yun, no? Isang bagay na hindi katanggap-tanggap. Okay? So yung rabbi or yung nagtuturo na nakikipag-usap sa isang babae. So makita natin doon yung kumbaga, hindi kabanalan but yung pinapanatili na purity, kumbaga. Okay? So, that's true. Ayun yung kahalagaan po ng verse 8 na makita mo dito yung pagkilos ng Panginoon. Sige, mamili muna kayo doon. With a purpose po talaga. Okay? And one thing also na ma-observe nyo dito is, di ba hindi po dumadaan ang mga Hudyo sa Samaria? Gawa nga po nung dahilan na sinabi natin kanina. Pero dito, makita nyo, isang bagay na ginawa nila. Hindi lang sila dumaan. Bagkus bumili din sila sa bayan. No? So somehow, isang bagay na hindi normal or unusual na ginagawa nila. Okay? So makita mo dito yung pagbe-break talaga ng mga wrong or mga maling kaisipan or maling katuruan na meron po yung mga Hudyo. Na yun nga, 'di ba? Hate nila yung Samaria, hindi sila dumadaan. Pero ngayon nakita natin yung breaking boundaries po, no? Or yung sasatama talaga kung ano talaga dapat or kung paano talaga tayo nakikisalamuha sa mga hindi mananampalataya. So, ang purpose po talaga is para po talaga sa kaligtasan. Okay? So, malinaw na po ba? Malinaw po ba sa atin? Okay. Verse 9. Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, paanong nangyari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana? Sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Okay? So, dito, actually, verse 9 explains. Ito na, makikita nyo dito, ang salita, ini-explain din talaga yung salita. Okay? So, sa pag nag-aaral po kayo, sabi nga ng mga, mga kapatid, let the scripture explain itself. Hayaan nyo po na ipaliwanag ng salita ang salita. Okay? So, verse 9, very clear. So, may dadagdag pa po ba kayo doon? Wala na natin to, no? Na-discuss na natin to. Sana tandaan nyo po yun. So, verse 10. Sumagot si Jesus, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo ay nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Okay? So, meron po tayong tatlong bagay na nakita dito
Sabi diyan, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos. Ano nga po yung kaloob ng Diyos? Kaloob ng Diyos. Ano nga po yun? Kaligtasan. Ano po? Kaligtasan. Okay, kaligtasan or buhay na walang hanggan. So, sunod po dyan, at kung sino ang sa iyo nagsasabi, so, alam natin na ang nagsasalita sa kanya o nagsasabi ng salitang bigyan mo ako ng inumin is ang Misaya or yung tagapagligtas. So, pinapakita sa atin dito na kung ang isang tao ay nalalaman yung bagay na ito, ano yung magiging reaction ng tao ngayon? Is ito, ikaw ay hingi sa kanya. Okay? So, somehow, pinapakita dito sa atin na ang isang tao talaga, bago niya or bago siya manampalataya or maniwala or lumapit or hanapin ng Diyos, unang-una talaga, ang tao ngayon ay magkakaroon ng karunungan or kaunawaan patungkol sa kaligtasan at patungkol kay Jesus. Okay? And napag-aralan po natin sa previous chapter, sa chapter 3, na maliban ng isang tao ay pinanganak ng Espiritu, siya ay hindi niya makita ang hindi makakita ang kaharian ng Diyos. At hindi rin siya makapasok sa kaharian ng Diyos. So, pinaliwanag ng Panginoong Hesus doon kay Nicodemo na iyon ay sa pamagitan ng pagkilos ng Diyos sa tao. Okay? And again, dito, nakikita natin yung napaka-clear na example, no? Na si Jesus po mismo ang lumapit sa babae. Si Jesus mismo ang nagpaliwanag sa babae. Si Jesus mismo ang nag-initiate na sabihin yung patungkol sa kaligtasan. Alam niyo po ba, kung babasahin po natin, kung ma-observe niyo po no, sa 4 gospel books, hindi po hayagang sinasabi ng Panginoong Hesus kung sino siya sa mga Hudyo. Hindi po. Pero dito, for the first time in the book of John, okay, makikita nyo na siya mismo yung nagpapakilala sa babae. Tindihan niyo po yan? Sa mga Hudyo, hindi. Di ba, natandaan niyo po yung sinasabi niya na hindi pa napapanahon? Di ba? At ano nga po yung dahilan? Bakit po siya umalis sa Judea? Bakit nga po siya umalis sa Judea? Kasi? Sige po, magsalita lang po kayo. Kasi ano, Right time niya. Okay, Lola Lita na po. Right time. Hindi pa Hindi napapanahon. Tamang panahon. Hindi pa niya time. 'Di ba? So, makikita nyo, sa mga Hudyo, tinatago niya yung identity niya. Kasi hindi pa nga oras. Okay? Pero dito naman, sa time na ito, nagpapakilala talaga siya. Mamaya, mas madidiscuss po natin yan. Okay? So, tas grabe sabi niya dito na, at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Okay? Ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Now, tanong ko po sa inyo, meron pong mga tao, di po ba, na nagsasabi na sila po ay mga Kristiyano. Even sinasabi nila na nanampalataya sila sa Panginoong Hesus. Pero, hindi sila ligtas. Tama po? Pero dito makikita nyo, very sure na sinabi ng Panginoon, ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Pero bakit po may mga tao na nagsasabing sila ay nananampalataya kay Jesus, pero hindi naman sila ligtas? Bakit po? So yung tanong ko po ay related lang din po sa verse 10, yung mga napag-usapan natin kanina. So bakit po? Kasi may mga professing Christians talaga eh. 'Di ba? May mga professing Christians po talaga. Pero sabi ng Panginoon, kung ikaw ay hingi sa Kanya, ikaw ay bibigyan niya. Sigurado. Pero bakit merong mga nagsasabi, pero wala namang buhay na walang hanggan? Even sa Matthew chapter 7, verse 21, di ba?
Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. So bakit po may ganun? Anyone? Hindi pagsunod sa mga utos. Okay. So sabi po ni Lola, dahil hindi sumusunod sa utos. Now, bigyang linaw ko lang po yung sinabi po ni Lola Lita. Totoo po yun. Kasi Matthew 7:21, sabi doon, sige, tingnan natin yung Matthew. Basahin ko po sa inyo yung Matthew 7:21. Matthew 7:21. Sabi po dito, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Totoo po yung sinabi ni Lola Lita. Pero, hindi po ang pagsunod o ang pagganap sa kalooban ng Diyos ang makakaligtas sa atin. Huh? Bakit hindi? Sabi sa Matthew 71, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, sila yung makakapasok sa kaharian ng langit. Okay? Well, depende po yun sa paglagay natin sa posisyon ng pagganap ng kalooban. Kung ipoposisyon po natin yung pagganap ng kalooban bilang pamamaraan upang ikaw ay maligtas, yun po ay mali. Okay? Ulitin ko po kung ang paggawa ng kalooban ng Diyos ay iniisip natin na siyang paraan para sa ating kaligtasan, mali po iyon. Hindi po iyon tama. Hindi po iyon gospel. Hindi po iyon ang ebanghelyo. Okay? Ang kaligtasan lang po talaga ay matatagpuan kay Kristo lamang sa ginawa, sa pagkatao at sa natapos na ginawa ni Jesus. Yun lamang po ang daan para sa kaligtasan. Okay? O nasa na yung pagganap ng kalooban ng Ama? Yun po ang bunga. Okay? Yun po ang bunga ng pananampalataya kay Jesus. Ang tunay na mga nananampalataya ay mamumuhay na gumaganap ng kalooban ng Ama. Kasi bunga po yun ng pagkakaligtas nila. Hindi paraan para sa kaligtasan, bagkus bunga ng pagkakaligtas sa pamagitan ni Jesus. Mga kapatid, sana malinaw na po itong gospel sa atin. Okay? Huwag po talaga nating iisipin na tayo ligtas kasi nagba-Bible study kami, kasi nagbibigay ako, kasi sumusunod ako. Once nakapag-isip na po tayo ng ganyan, repent. That's not the gospel. But the only reason bakit naligtas ang tao ay dahil sa ginawa ni Jesus. Wala nang iba. Kung ikaw man ay sumusunod sa Diyos, kung ikaw man ay nagba-Bible study, kung ikaw man ay nag-aaral ng salita, kung ikaw man ay nagdidisiplina sa sarili mo upang sundin ng Panginoon, resulta na lang po yun, pero hindi yun yung assurance mo ng salvation mo. Ang assurance po ng salvation natin is ang Panginoong Jesus at ang kanyang ginawa. Yun lang, wala nang iba. Okay po? So may mga tao po na nagsasabi na Panginoon, Panginoon, pero hindi sila ligtas. Kasi hindi po nakikita yung bunga ng pananampalataya. Tama po? And in connection po sa John 4 verse 10, sigurado po kasi na ang isang tao nahihingi talaga sa kanya, sabi dito sa verse 10, siya ibibigyan ng tubig na buhay. Sigurado po yun. Okay? Pero, sabi po sa una, okay, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos, at kung nalalaman mo sino ang sa iyo'y nagsasalita. So dito, ano makita nyo dito? Kaalaman. Okay? Meron po kasing mga professing Christians na sinasabing kilala nilang Jesus, pero hindi naman talaga nila tunay na kilala. Okay? Kasi nga, lagi niyong tandaan, John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan,
na ikaw ay makilala nila na nag-iisa at tunay na Diyos at si Jesus na iyong sinugo. You see? So verse 10, pinapakita sa atin yung pagkilala talaga. Okay? Yung tunay na pagkilala ay magriresulta ng ang tao ngayon ay lalapit, hihingi, mananampalataya kay Jesus. At siya'y tunay na bibigyan ng buhay na walang hanggan. Okay po? And ang pagkilala sa Kanya is divine work. Ibig sabihin, gawa po yun ng Diyos. Diba? Born again. Ikaw ay binuhay muli. Okay po? So, malinaw po ba yun sa atin? So, ulitin ko po, let us praise God kasi nakilala na natin siya ngayon. Okay? Nakilala na natin siya ngayon. So, ito na lang, isi-share ko lang po sa inyo. Ang tunay po na talaga na pagkakilala is, okay, ganito na lang, tatanungin ko po kayo. Kasi meron nagsasabi, kilala nila si Jesus eh. Di ba? Pero hindi sila ligtas. Pero sinasabi natin, yun nga, John 17:3. Paano natin masasabi na tunay natin siya nakikilala? Di ba? Nagigets niyo po yun? Kasi may magsasabi, kahit tayo dati, kilala natin si Jesus. Pero hindi pala talaga tayo ligtas pa that time. By God's sovereignty, hinayaan niya muna na ganon yung natin, pagkilala, which is hindi talaga tunay na pagkilala. And ngayon, ako personally, masasabi ko talaga na kilala ko na ang Diyos. Kilala ko na si Jesus. So, paano natin masasabi na nakilala na talaga natin siya ng tunay? Dami sagot niyan sa Bible, no? Masasagot niyo to kung natatandaan niyo po yung sino ang nagligtas. Kung paano nangyaring kaligtasan. Masasagot niyo po to. Paano natin masasabi na kilala talaga natin siya? Di ba, dapat meron talagang tanda. Meron talagang assurance. Meron talagang, masasabi mo talaga. I-assure ka. Kasi meron yung bagay nun. Kasi merong tanda. Merong tatak. Merong, grabe na yung clue ko po na binibigay sa inyo. May tatak. May tanda. Diba? Parang ganito. Yung titulo nyo. Paano masasabing authentic na titulo yan? Kapag merong tatak. Diba? May tatak. Selyado. Ganon din sa kaligtasan natin. Paano natin masasabi na kilala talaga natin siya? Na nakilala talaga natin siyang tunay? Sa pamagitan ng Banal na Espiritu. ba't naiya kayo magsalita? Banal na Espiritu. Okay. Sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. Okay? Kasi kaya po sabi ko kanina, ang kaligtasan po, kung nauunawaan niyo yung kaligtasan, sino ang may gawa noon? Masasagot niyo. Lagi niyo pong tandaan na ang kaligtasan is Trinitarian work. Okay? Kasi lagi lang natin naisip, ang Diyos Ama. Okay, siya yung nagplano nito, siya yung nagtakda, siya yung nagtalaga. Tapos, isinakatuparan yun sa pamagitan ng anak. Doon na kasi tayo laging nag-e-end, no? Kaya ang pagkilala talaga sa Espiritu Santo, mahalaga din. Kilalanin niyo po ang Diyos. At ang Diyos ay ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, napag-usapan natin siya sa John 3. Diba? Kung walang pagbubuhay muli, paano ba tayo binuhay muli? Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.
Gaya ng bumuhay sa Panginoong Jesus mula sa kamatayan, siya ding bubuhay sa atin. At yun ay patungkol po yun sa resurrection. Pero spiritually, tayo po ay naging born again sa pamagitan din ng Espiritu Santo. And once ang isang tao ay binuhay na muli, siya ay buhay na muli. Ibig sabihin, matatanggap niya na yung mga bagay na espiritual. Kaya kapag natatanggap niya na yung mga bagay na espiritual, nauunawaan niya na yung salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay espiritual. Kaya nga 'di ba, merong mga taong nagbabasa ng Bible, natatapos sila ng Bible pero hindi nila naunawaan. Why? Kasi wala silang Espiritu Santo. Wala sa kanila yung espiritu ng katotohanan. So, hindi nila maunawaan kung ano ang katotohanan. Okay? And ako naalala ko sa Bible study namin nila Gab, ni Glenn, yung Ephesians talaga. Basahin ko po sa inyo. No? Anong verse yun, Gab? Ephesians chapter 1, mga around, teka lang po, hanapin ko po. Okay. Ito, nakita ko na. Ephesians 1, 7-9. Basahin ko po, makinig na lang po kayo. Sabi dyan, sa Kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo. Ang tinutukoy natin, ang Panginoong Hesus, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Verse 8, na pinasagana niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa. Ephesians 1:8, no? Na pinasagana niya sa atin. Ibig sabihin, all the more, mauunawaan natin to. Kumbaga, sa pagpapatuloy na paglago natin, mas mauunawaan natin at mas makita natin yung pag-ibig, katotohanan, kaluwalhatian ng Diyos. Di ba? At kaya sabi niya dito, na pinasagana niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa. Kaya na-share ko to kay Jamie, sabi ko, kasi meron kasing mga na masasabi natin, may mga kapatid tayo na nasa Roman Catholic pa, may mga kapatid tayo na nasa Armenian belief pa, may mga kapatid tayo na siguro nasa Mormon pa, kumbaga naliligaw pa sila ba. Pero ako, sabi ko kay Jamie, sa akin po sa ngayon, kung mali man ito, ang Panginoon ang magko-correct na sa pamagitan ng mga kapatid din natin. Pero ito talaga yung mga naisip ko. Walang mananampalataya or walang iniligtas ng Diyos na mananatili talaga sa mga ganun. Darating ang time na lalabas at lalabas talaga sa ganung katuruan. Kasi itong verse na to, Ephesians 1:8, magiging malinaw sa kanya. 'Di ba? So kung isang tao niligtas talaga ng Diyos, darating ang point na aalis siya doon. Maunawaan niya na mali pala yun. Kasi ganito din yung isa ko sa rason ko eh. Kung ang Diyos nga, inalis tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan, inalis din tayo mula sa penalty ng kasalanan, how much more iaalis niya tayo sa mga maling katuruan habang nandito pa sa mundo? Na-gets niyo po yun? Kung nagawa niya nga na iligtas tayo sa pagkaalipin sa kasalanan, surely, kaya niyang ilabas tayo sa mga maling katuruan. Diba? So, and then sabi rin ni Justin Peters, nag-post siya sa Twitter, sa X, sabi niya, ang isang Kristiyano, tunay na Kristiyano talaga, yes, pwede siyang mapasama sa mga false religion. Pero, for definite time lang. Ibig sabihin, hindi indefinite. Pag sinabi kasi natin indefinite, yung hindi natin alam basta hanggang kailan, basta walang limit. Pero definite, ibig sabihin, may certain point of time na lalabas talaga yung taong yun sa maling katuruan. And ako din, by the grace of God, yun, sa maling pagkakaunawa ng gospel, maling pagkakaunawa ng salita ng Diyos, naalis talaga ako. No? And yun, nakita ko yung family ko din, and sila din ngayon, naka-identify na mali pala yun. Naintindihan niyo po yun? Diba? So, bakit ba tayo mabot doon? Yes, yung pagkakilala. Yung tunay na pagkakilala. Kasi nga po,
ang isang taong niligtas ng Diyos, meron pong Espiritu Santo. And ito, kaka-prepare ko lang po talaga, ang Espiritu Santo ay Espiritu ng katotohanan. Di ba? Siya ay Espiritu ng katotohanan. So, sigurado na lalabas ka sa mga kasinungalingan at maling katuroan at mapupunta ka talaga sa katotohanan. Di po ba? So, yun ang isa sa proof ng isang tao ay tunay na nakakilala sa Panginoong Hesus. Maintindihan niya ang salita ng Diyos at aalis siya sa mga maling katuroan. Amen po ba? Inano ko sa Ay, Roma hindi 8:9 po. po. Hindi po, hindi. Sige po, Tita Susan. Ano po yun, Kapitana? Parang inano ko po sa Roma 8:9 po. Ngunit kayo wala sa lamang kundi nasa Espiritu po. Yes, no? Tayo ay nasa Espiritu na. Yamang nananatili sa atin ang Espiritu ng Diyos. So, kung nananatili sa atin ang Espiritu ng Diyos, magiging allergic na talaga tayo sa mga maling katuroan. Malalaman na natin, aalis tayo doon. 'Di ba? Di po ba? Kasi dati, ako po, masasabi ko po talaga, professing Christian lang ako dati, nung nasa old pa ako. Kaya po pala, ito hindi naman po sa pagmamalaki, pero ipagmamalaki ko ito sa pangalan ni Jesus. Okay? Ano po yung sasabihin ko? Meron po talaga akong kasalanan na hindi ko talaga kayang iwanan dati. Ang hirap po talaga. Pero ngayon nakilala ko na talaga ng tunay ang Panginoong Jesus. Na-amaze na lang ako, no, by the grace of God, nakakaya na siyang napapagtagumpayan na. Sinasabi ko pong napapagtagumpayan kasi nandyan pa rin po talaga yung kasi nasa flesh pa eh. No, nasa flesh pa eh. Pero by the grace of God, nakikita ko talaga, napapaano na lang ako, kumbaga, thank you, napapagano na lang talaga ako. Salamat Lord, no, kasi dati, for ilang taon ba tayo doon, ma'am? Dad? Tagal, no? From first year college, hanggang nag-graduate ako. 7 or 8 years siguro, no? Pero yung cycle ng life ba? No? Ganun at ganun. Ngayon ko lang nakita yung mapagtatagumpayan pala. So, isa doon, I know, yung dahilan doon is yung tunay na pagkilala na sa Kanya. Amen po ba? So, I praise God, no, for God. Praise the Lord talaga. Praise the Lord. All glory to God alone. So, verse 11 tayo. Okay? Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang pansalok ng tubig at malalim ang balon. Saan ka ngayon kukuha ng tubig na buhay? So, sa mga may napag-aralan dito or nakapagbasa, no, welcome pa rin po tayo sa mga i-share ninyo. Sige po, baka may ma-share kayo sa verse 11. Ano po yung pinapakita nitong verse 11? Yan na lang, tanungin ko po kayo. Ano yung pinapakita ng verse 11? I-compara nyo po siya sa sinabi ng Panginoong Jesus sa ngayong naging tugon ng Samaritana. Ano yung parang pinapakita dito? Di ba, ang Panginoong Jesus, ano yung sinasabi niya? Patungkol sa inyo sinasabi niya? Patungkol sa spiritual, buhay na walang hanggan. Ngayon, ano po yung makikita nyo sa tugon ng Samaritana? Ano yung pinapakita nito? Verse 11 po tayo. Pinapakita dito na yung babaeng Samaritana. Wala pa talaga siyang alam tungkol sa kanyang kausap. No? Yun lamang po. Amen. So makikita nyo dito, yung napag-usapan natin kanina, yung pagkilala talaga. Kasi actually, mamaya po, sa mga anong verse ba yun? So, pakita ko lang po sa inyo, no? Verse 20. Tingnan niyo po yung sinabi ng Samaritana sa verse 20. Sabi niya sa verse 20, Sumasamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito. Ngunit sinasabi ninyo
na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem. So, anong pinapakita dito? Itong Samaritana is actually, sa pag-iisip niya, sumasamba sila sa Diyos. Hudyo rin po sila eh. Okay? Hudyo. Kaya nga, di ba, nung una, anong verse ba yon? Verse 7 or 6? Oh, verse 6, di ba? Nabanggit niya sino? Sino yung nabanggit niya sa verse 6? Si Jacob. Di ba? Jacob is Israel. So, makikita nyo dito, makikita natin yung division na nangyari talaga. Itong mga Samaritana, iniisip nila, they are the true worshiper of God. Okay? Ito naman mga Hudyo, iniisip din nila na sila yung mga totoong sumasamba sa Diyos. So, you see, dito na nakikita natin yung issue ng tunay na pagkilala talaga sa Diyos. And, verse 11 ng chapter 4, pinapakita sa atin, hindi niya talaga naunawaan yung sinasabi. Hindi niya alam yung kaloob, okay, na binanggit ng Panginoon sa verse 10. Hindi niya rin kilala talaga si Jesus. Okay? At hindi niya naunawaan yung sinasabing tubig na buhay. Actually, verse 11, ang pinapakita dito sa atin, yung literal at yung physical na pagkaunawa niya. So, makikita nyo dito, patay pa tong babaeng to. Hindi niya pa talaga naunawaan yung mga spiritual na bagay. Yung pagkakarinig niya ng sinasabi ng Panginoong Yesus is, para sa kanya, physical na bagay yun. Literal na bagay yun. Hindi yung spiritual na bagay. And yun talaga ang kalagayan ng isang taong hindi pa buhay. Okay? Pero mamaya, makikita nyo mabubuhay itong babaeng to. Makikita nyo. Hintayin nyo lang. May mabuhay to. Okay? Kaya amazing yung nangyari dito talaga eh. Verse 12. Higit ka bang dakila? Okay, nagpatuloy siya, no? Higit ka bang dakila kaysa sa aming amang si Jacob? So you see again, claiming they are Jews talaga sila. Okay? Nasa amin nagbigay ng balon at dito'y uminom siya, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Na anong sinasabi ng Samaritana dito? So, dito po sa pag-aaral natin sa verse 12, dito na tayo titingin sa Old Testament. Kasi nabanggit niya ng Jacob. Mga hint na po yan sa atin. So, titingnan natin, ano yung references na ano yung ba yung tinutukoy ng babae? Diba? Kasi, tingnan niyo yung sinabi niya, no? Higit ka bang dakila kaysa sa aming ama na si Jacob? No? Si Jacob, binigyan kami ng balon na hanggang ngayon, nagbibigay ng tubig sa amin. Naintindihan niyo po yung sitwasyon? Higit ka ba kay Jacob? Kasi mula pa nung time, kailan nga po natin nakilala si Jacob? Anong panahon po yon? So yung nakakatanda sa Bible reading nila. Saan natin nakita si Jacob? Mag-unmute kayo. Sige, Jamie. Genesis. Okay, yes, alam natin Genesis. I mean, sa anong specific na na timeline? Okay. Ito yung time ng yung bago mag-Exodus. Genesis, bago mag-Exodus, di ba? Hindi, joking aside. Ibig sabihin, tinanong ko yun kasi para makita natin yung gaano kahaba yung panahon na lumipas. Pero, nandyan pa rin yung tubig. Nandyan pa rin yung balon. Nandyan pa rin yung source ng water nila. Di ba? Kasi kung babalikan natin yung Old Testament, tunay nga naman, yung balon na yon binili talaga ni Jacob. Okay? May mga cross-references po tayo dyan. Kaya lang, hindi na muna tayo masyadong magda-dive doon sa Old Testament cross-reference. Pero mababasa natin yan sa Genesis. Okay? So, tunay nga naman. Biruin mo, ilang taon na, 100,000 ata, no? 1,000 na rin ata.
ang lumipas na taon, pero nandiyan pa rin yung balon. Nandiyan pa rin yung tubig. Nakikinabang pa rin sila. So, ang tanong, higit ka ba? Okay? So, ngayon, meron tayong, may paligsahan tayo ngayon. Okay? Jacob's well versus tinutukoy na buhay na tubig ng Panginoong Yesus. So, verse 13. Sumagot si Jesus sa kanya. Ayan na. Ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauhaw. So, ibig sabihin, ang ating Panginoong Yesus ay nagsasalita nagsasabi siya ng statement dito, no? Okay, yung tubig na yan, although nandyan pa yan hanggang ngayon, lumipas ang 1,000 taon, pero ang umiinom ng tubig na ito ay muling mauhaw. Okay? Pero, verse 14, subalit, ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal na tubig tungo sa buhay na walang hanggan. So ano pong pinapakita dito ng Panginoong Yesus? Pinapakita niya po dito na hindi siya nagsasalita patungkol sa physical o literal na tubig. No? But very clear sa verse 14, siya po ay nagsasalita patungkol sa spiritual satisfaction. Okay? Ito po ay patungkol sa spiritual na kaligtasan. Okay? So, dito natin makita yung statement na, babalik tayo sa purpose ng John. Ano nga yung purpose ng John? Upang ipakita na si Jesus ay ang tunay na Diyos, siya ang anak ng Diyos, at siya ay ang Messiah. And verse 14 ay statement na nagpapakita na siya ang Messiah. Siya ang buhay na walang hanggan. Kasi sabi niya, ang tubig na aking ibibigay, sino man na makapatanggap nun ay hindi na mauhaw magpakailanman. At binigyan niyang linaw yon. Ito ay, magbibigay ng bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. So, dito pinakita ni Juan the Apostle na ang Panginoong Yesus ay ang Messiah. Ang Panginoong Yesus ay ang source ng buhay. Okay? Very clear statement po yung verse 14. Naintindihan niyo po? So mga kapatid, kung meron pa ditong in doubt, ano ba in doubt? Hindi sigurado, hindi pa nakakasigurado, hindi pa nakasiguro. Verse 14 is a clear statement, no, na ang buhay na walang hanggan ay magmumula lamang sa pamagitan ni Jesus. So again, mga kapatid, this is the gospel. Sa pag nag-share kayo ng gospel, pwede nyo itong sabihin, no? Makikita nyo dito yung gospel, no? And tingnan natin yung verse 15. Tapos sumagot yung babae. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang ako hindi na mauhaw o pumarito pa upang umigib. So, tatanungin ko po kayo, anong pinapakita na naman ng verse 15 sa sagot ng babae? So, sagot mga babae. Ano po yung pinapakita dito sa verse 15? Naghihingi siya ng kaligtasan. Okay. So, sabi po ni Mami, nanghingi siya ng kaligtasan. Okay. So, thank you ma'am no, sa sagot mo. Meron po bang may ibang sagot? Baka meron lang naman. Sabi ni Mami, dito daw sa verse 15, pinapakita na yung babae, humingi na siya no, ng kaligtasan. So, yung iba po, meron po kayo bang ibang sagot or mag-a-affirm po kayo? Sige, Gab, ikaw ba? Ano po, pang hindi pa rin spiritual yung hindi spiritual yung na Hinihingi. unawaan niya. Pang physical pa rin po. Bakit, Gab? Hindi niya pa naunawaan na kung ano yung Kung ano yung tinutukoy.
Hindi ito kayo ng Bakit ka? Panginoon. Paano mo nasabing hindi niya panunawaan? Kasi ano daw, mauhaw daw eh. Para hindi daw siya mahaw. Okay. So, actually po, tama po yung sinabi ni Gab. Hindi pa talaga naunawaan ng babae. Bakit po? Kasi tingnan niyo yung sinabi niya sa huli. Upang ako hindi na mauhaw, upang marito, upang umigib. So, ibig sabihin, ang iniisip niya pa rin is physical water. Parang nasa isip niya, ay, asan kaya yung ano na yan? Yung aqua flask ba yan? Na pag ginano mo, hindi ka na pupunta sa balon, pero may tubig siya. Pahingi po nun. Para hindi na ako bumalik. Parang gano'n nasa isip niya. Parang, alam mo yan? Aqua flask lang. Pero, hindi ka na pupunta doon sa water station, may tubig pa rin siya. Yun yung pagkakaisip niya pa rin. Tindihan niya po? So again, physical pa rin yung ano niya. Hindi niya pa rin naunawaan. Ibig sabihin, patay pa rin siya dito. Okay? Hindi niya pa rin naunawaan. Okay, may 8 minutes pa po tayo. Ang haba, no? Bilis natin. So, verse 16. Tandaan niyo po to kasi next time, God willing, tuturuan niyo naman po yung iba. Okay po? Verse 16, sinabi sa kanya ni Jesus. Okay, tandaan niyo po humingi na po yung babae, pero sa pagkakaisip niya, ano pa rin? Physical pa rin. Okay? So, siguro yung verse 16, bukas na lang. Kasi mabibitin tayo eh. Maganda kasi na bisection, no? Bisection kasi. Yung verse 16 kasi, ibang section na to siya, in which mas maganda siguro kung patuloy natin siya bukas. Pero sasabihin ko lang po kayo in advance, bukas po, alis po kasi kami. And baka hindi kami makauwi bago mag-4. So baka wala po tayong Bible study. Pero iano ko po, no, itatry ko po yung best ko. Pero kung ano po, standby lang po kayo. Mag-chat lang po kung meron o hindi. So pasensya na po talaga. Kasi hindi ko rin po talaga makakaya sa physical talaga. Medyo ano talaga din. So, tandaan nyo po muna yung ano natin. So, bukas po i-announce ko na lang po kung meron o wala po. Okay po? Alright. So praise God sa kanyang tinuro sa atin. Yes po, ma'am. Saan daw kayo, sabi ni daddy mo? Ano? Saan ba? Secret. Hindi, sa balanga lang naman po. Aayusin kasi yung laptop. Medyo na ano kasi yung charger, hindi na nagcha-charge. Si Yana kasi, hindi, joke lang. Then may asikasuhin din po sa school ni Jamie. And then yung sasakyan din po kasi maintenance ko na kasi lumagpas na siya sa dapat maintenance na siya. So bukas. So iisahin na po namin lakad lahat. Oo. Okay. Punta sa July 15, pupunta kami ng Subic. may kasi may conference para sa mga lalaki. So maganda kasi makakamit na kami ng iba pang mga kapatid, no. So ayun, kasama ko si Gab at si Tito Bong. Then sila mga babae naman, gagala lang sila. Then yan sila, magba-Bible reading yan sila doon habang naghihintay. Alright. So anyway, ayun po. Praise God, naging malinaw sa atin yung John chapter 4 hanggang verse 15. Tandaan niyo po yun kasi God willing, may mga makakasama na tayo. Makakatulong ko na po kayo na magturo din sa kanila. No? So, lalo na po din sa mga kalalakihan. So, in-encourage ko po Pero ito pa, sasabihin ko po sa inyo, hindi po din pala lahat ng lalaki is para sa pagiging pastor. Hindi po lahat din ng lalaki para sa pagiging teacher. Talaga, depende din talaga sa kaloob ng Diyos. So, hindi talaga natin pinipilit din. Pero, tingnan nyo po, isik nyo po, i-desire nyo po yun, yung bagay na yun, no? So, nasasabi ko po ito kasi natututunan ko lang din po talaga. As time goes by the grace of God, nagiging malinaw po yung mga iba't ibang aspeto po sa iglesia. Tulad ng church membership, church discipline, organization ng mga naglilingkod sa church. Kaya 'di ba, dati po inaano ko talaga kayo, mag-aaral kasi kayo, bakit kasi di kayo nag-aaral?
So, isa din po yun sa natutunan ko. May mga kapatid talaga na mahina sa ganong bagay. So, yung mga kapatid na binigyan ng gift sa pagtuturo, sa pag-aaral, gawin mo yon para ipunan yung kulang ng kapatid. And sila naman, meron silang ibang strength. 'Di ba? Meron silang ibang gift sa kanila. Sila naman yung pupunanan. So, ganun pala ang katawan. Hindi talaga lahat mata, hindi lahat bibig, hindi lahat tenga. So, again, sorry po kung nung mga nakaraan nagiging ano po ko, no. Pero by the grace of God, na sasaayos na po ngayon. So, we praise the Lord for that. Okay? Pero lahat po ay nakakabasa. So, Bible reading, patuloy nyo po. Sana po kayo sa Bible reading nyo. Okay lang po ba magtanong para medyo may checkpoint tayo ngayon. Okay. Sana po kayo sa Bible reading ninyo. Mami, Judges. ikaw. Ha? Judges. Judge. Chapter 16. Okay. Ikaw, Dad. Konting check up lang po to. Exodus, Mateo. Okay. Old and new ka. Sige po. Si Siren. Si Siren. Wala tayo, Exodus Mateo rin. May klase na. May klase na ba? Parehas, Si Kuya ba parehas sila nandyan? ni mami niya. Po? Ha? Si Kuya ba nandyan? Nandito. May bisita kanina. Bisita yung mga kat. Oo nga, Oo, nasabi ano niya niya? rin kanina. Sige, Pero ikaw, umuwi na. ano pa? Umuwi na. Umuwi na. Kauwi lang. Kawi lang, okay. Ikaw, Tita Susan, saan ka na po? Judges 10 na po. Judges 10, okay. Naka-record po to. I-review ko to mamaya. Tapos po, taas next sa ano. Okay. Si Tita Che, nakapagsimula na po tayo, Tita Che. Ngayon pa lang uli, alam mo na. Sige, okay lang po, okay Medyo lang. na-stuck ako. Sige lang po. Basta ano niyo lang po yun, Tita. Malaking tulong po yun. Oo. Genesis. Sige po. At ano, Ate Arshan, Sa Jude po. nasa Jude ka na. Ay, Oo. nag-New Testament ka ba? Opo. New Testament ka muna. Okay. Ito po pala, no? Okay lang po na mag-start kayo sa New Testament actually. Okay lang po yon. Pero nasa sa inyo. Meron naman si Daddy, nag-old new siya, mas maganda yon. Okay? So, depende sa inyo. Pero sa mga may alam na sa new, mas maganda magsimula kayo sa old. Okay? Sige po. Ikaw, Yana. Ito, nasa ano na to, Revelation na to eh. Buong araw to nagbabasa eh. First Samuel po. First Samuel na. Okay. Chapter? 24. Oh, 24 na. Bilis mo ah. Sige, ikaw, Jamie. Judges 3 pa lang. Judges 3. Gabski. Kumusta tayo, Gab? Numbers 2 po. Number? 2. 2. Okay, numbers. Si Tita Amy. Numbers 15. 15. Ano, ka na, Gab. Si Lola Lita. Ito, lagi nagbabasa to, si Lola Lita. Si Lola Lita, Gab. Sa Deuteronomy. Oh, di ba? Deuteronomy na. Nandun na ako, nandun na. Okay, sige po. Sige lang, basahin niyo lang po yan. Malaking tulong po yan soon. Kapag may nababasa tayo, maunawaan agad natin. No? So, patuloy lang natin. Sige po, tayo po ay manalangin sa pagtatapos. Let's pray. Purihin ka, O Diyos. Ikaw ang katotohanan. Sa iyo lamang nagmumulang katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, na sa iyong habag, sa iyong biyaya, ay pinaunawa mo sa amin ang kaligtasan. Pinakilala mo ang iyong sarili at ang iyong tanging anak na si Jesus. Ito ay naging tunay sa amin dahil sa Espiritu Santo ang ipinagkaloob mo. Patuloy mo po kami turuan, Panginoon, sa pagpapatibay sa bawat isa upang kami din ay patuloy na ibigin ka at ibigin ng mga kapatid para sa pagpapalago ng katawan na iglesia. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito at lahat ng ito ay para sa kaluwalhatian mo. Tami panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Thank you. God bless po. See you po. Bye-bye.
joy in life had led me to the grave. I had no hope.